Stay on and strong with the strength of I will trust you. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Muli po isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Salamat sa Diyos at muli naman pong binigyan tayo ng isang panibagong pagkakataon upang ating mapaglingkuran ang kanyang banal na pangalan. Salamat sa pag-ibig sa atin ng Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapahinuhod at sa lahat ng kanyang mga gawang kahanga-hanga at ating buhay. Pambaro niya tayo niligtas, iningatan hanggang sa maghapon sa nakaraang araw hanggang sa oras na ito. Atin pong patuloy na pagpapasalamat sa Diyos dahil kayo man ay nakikinabang din. At kaya nga po narito tayo sa layunin po upang hindi lamang basta ay magpahayag ng mga bagay na pawang katotohanan, kundi upang ihayag din ang mga dakilang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya napakabuti ng Panginoon, siya ang ating provider, ano po? Sa ating provider. Siya ang ating Diyos na nagkakaloob ng mga kailangan natin sa araw-araw. Purihin ang kanyang pangalan. At muli mga minamahal, samantalahin natin ang pagkakataon pong ito dahil narito patuloy na ang programang ito'y sumasa atin ang live na pagbubulay ng salita ng Diyos. At samahan niyo po ako mga kababayan sa munting oras na ating pong inilalaan. Sa bagay sa iba rito ay hindi na munting oras nahahabaan po ang iba rito. Kaya nga sinisikap din naman natin mga minamahal na mapaikli yung ating pong oras. Nga lang ay talagang parang nakakapanibago dahil hindi tayo sanay sa mga maikling oras na doon ay pinagkakasya natin yung ating mga tatalakayin. Ngayon po ay related po doon sa ating natalakay nakaraan dahil siguro ay napapanahon din pang ating patuloy na ipahayag at sabihin ang katotohanan. Dahil marami po, maraming tao na nangaliligaw, maraming tao na gumagawa ng hindi nila nalalaman. Maraming tao na may mga hakbang na hindi naman talaga nakabatay sa kung ano yung salita ng Diyos. Gumagawa ang tao ng isang bagay na hindi niya nalalaman. O kaya naman, dahil din po sa maling aral at maling turo, kaya po naliligaw ang karamihan. Kaya ngayon po, ay patuloy tayo na magbulay. Sabi nga dito sa aklat ng Juan, nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Kaya sa ating pong mga napapanood, tulad ng nangyari na yung napakaraming tao na nagdaos ng kanilang kapistahan, sa buwang ito ng Enero, yung kanilang puon o yung kanilang sinasabing Nazareno. At doon naman sa bandang Bisaya ay yung Santo Niño. Nakikita po ninyo, di ba? Nakikita ninyo yung kanilang mga ginawa,
sila ay halos nagpapatayan na, makalapit lang, makalapit lang doon sa sinatawag nilang puon. Pinaniwalaan nilang isang replika or isang statwa o isang rebulto ng Panginoong Hesus, na halos sila ay makalapit lang dahil po sa mga panata na kanilang sinasabi ay halos nagsasakitan na po sila. Ganyan po ang nangyayari. Hindi po nila naiintindihan talaga yung kanilang ginagawa. Biro nyo, kung talagang sa Diyos yan, at para sa Diyos yung ginagawa nila, naiintindihan nila yung ginagawa nila. Resulta po yan ng hindi talaga naaralan o hindi naturuan. Hindi na tayo magtataka kung bakit ganyan ang mga inaasal nila, ganyan ang kanilang mga ugali or kita nyo naman, pinaniwalaan nila na yan ay kanilang Panginoon, yung rebulto. Yon. Tapos, doon sila magsasakitan, doon sila magsusuntukan, o doon sila magpapatayan, dahil sa kagustuhan na makalapit o makahipo o makapunas, makahawak nung kanilang nasarino daw. Kaya yan ang resulta. Yan po ang resulta ng instant alagad na hindi man lang nakaranas ng pagtuturo. At ang ibinubungad ay katikisim. Yan ang resulta, no? Paano nga naman matututo? Ano namang maririnig na talagang aral? Sanggol pa lang Sanggol pa lang, titirahin mo na ng binyag, ng wisik. Paano natututo? Ni wala namang alam. Kaya nga, yan ang resulta talaga. At yan po ang kahinatnan. Dahil wala namang alam, wala namang aral na mula sa Biblia na tinanggap bago sila magiging kabahagi ng kanilang tinatawag na iglesia. Kaya nga, ang sabi rito, bago pa lang lalapit, ang sabi rito, tuturuan silang lahat ng Diyos. May naganap na pagtuturo, dapat nakarinig talaga. Nakarinig ng pagtuturo. Hindi yung basta mo na lang yan na gawin mong alagad yan. Di anong narinig? Wala, ni kahit walang narinig yung bininyagan. Kaya kung pansinin po natin, ganyan ang magiging pamumuhay. At yan ang katunayan na yan ang patunay na wala silang alam sa salita ng Diyos. At ang sabi rito, at natuto ay lumalapit sa akin. Bago tayo lumapit, ay meron ng pagkatuto. Natuto ka muna bago ka lumapit sa Diyos. May natutunan, may naiaral, mayroong napakinggan. Yan. Pag natuto, dahil tinuruan sila, saka pa lamang lalapit.
Ngayon, isa pang problema, mga kababayan, ang naunawaan nilang paglapit, ang alam nila na paglapit na gagawin ay yung lalapit ka sa rebulto. Lalapit ka sa larawan o rebulto nung hindi naman kilalang mukha na kanila daw yun daw ay rebulto daw ni Jesus ayon sa kanila. Ano po? Anya nila ay yun daw ay rebulto ng ating Panginoong Hesukristo na hindi naman kilala yung anyo o mukha. Dahil hindi naman nila nakita ng personal ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung sino-sino na lang na itsura o mukha ang ilalagay nila diyan at tatawagin na lang nila basta-basta na yun ang Panginoong Hesus. Hindi po ganyan, mga kababayan. At ang paglapit po ay hindi paglapit sa rebulto na binabanggit sa Biblia. Kaya ganyan po, pagka wala talagang hindi aral. Kaya itong mga Katoliko talaga, hindi talaga yan aral. Ano po? Hindi talaga aral yan sa Biblia. Ano po? Hindi aral yan kasi hindi naman Biblia ang ibinubungad yan eh. Catechism. Ano po? At isa pa, wala namang tinanggap na aral yung kanilang mga binibinyagan diyan. Ito ha. Bago po dapat kung talagang yan ay nasa proseso na mula sa Diyos, ay mayroon talagang dapat na una na mangyayari kapag ang isang tao maging kabahagi sa isang tinatawag na katawan na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Bago ka maging kabilang diyan, mga minamahal, may proseso. Una, makarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo tungkol kay Kristo. Pag nakarinig, sumampalataya. Pag sampalataya, magsisi at magpabautismo. Yun po, no? Yan ang mga hakbang, mga unang hakbang. At sabi rito'y tuturuan. Diba? Tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang bawat nakarinig sa Ama, ang bawat nakarinig at natuto. O diba? Yung mga tao na yun, hindi natuto eh. Wala. Paano mo masasabing may natutunan? May aral na tinanggap? Wala eh. Yung kanilang mga panata na sila, ang mga panata nila, hindi naman naintindihan nila kung ano yung sinasabi ng panata eh. Iba, mga panata nila na makahalik, makahawak, makapunas, makalapit, yan. Kaya nag-aagawan para makalapit. Biro nyo, napakaraming panahon, napakaraming mga araw na pwede lang gawin, hindi nila ginawa. Hinihintay pa talagang sabay-sabay na mangyayari. Gagawin nila. Tapos pag nahirapan, ayan na, nagsasakitan, nagsusuntukan. Diba? Sa kagustuhang makalapit. Kung sa Diyos yung ganyang gawain. Kung sa Diyos yung ganyang gawain, bakit nila nagawang manakit para lang sila ay makalapit diyan? Diba? Hindi ba na alam na ayaw ng Diyos ang away? Ayaw ng Diyos ang sakitan. Yung merong labanan na nangyayari sa kapwa. Pero anong ginawa nila? Yun ang nagpapatunay na hindi talaga nila naintindihan. Kasi hindi naman talaga yan naaralan. Yung mga nakatalaga sa kanila na mga tinatawag mga ngaralbang sabi dyan, mga pari yan eh. Iba yung mga CFD na tagapagtanggol. Hindi mga ngaral eh. Tagapagtanggol, taga-depensa. Hindi para mangaral ng ebanghelyo, kundi taga-depensa.
hindi naman niya nangangaral sa kanilang mga ano eh. Hindi niya nangangaral. Kaya ganyan ang maging mga miyembro niyan. Ganyan ang mga kasamahan niyan. Ang kapal ng tao, no? Pero kita niyo mga pinagagawa. Grabe itong mga ito. Nakakalungkot na makita. Pagka ganyan po. So, ano ba ang paglapit sa Diyos? Ito bang tinatawag na paglapit? Kasi gusto nilang makalapit eh. May mga panata sila. Ano kayong gagawin nila doon? Hahalik ba sila? Hahaplos ba sila? Yayakap ba sila? Ano kayong gagawin nila? Lalapit eh. Paano ba lumapit? Ang unawa ba ng tao para paglapit ay puntahan mo yung rebulto ng Nazareno? Yun ba ang paglapit na sinasabi ng salita ng Diyos? Dahil pag natuto, turuan mo na, tapos nakarinig nung turo, tapos nung makarinig, natuto, may natutunan. Tapos pag natuto, saka siya lalapit. Yan. Ay lumapit sila, may natutunan na ba sila? Lumapit, kaya nga ang paglapit nila, namamali. Hindi yung paglapit na binanggit sa salita ng Diyos, kundi yung literal na paglapit, bunga ng walang alam at hindi aral sa salita ng Diyos. Tapos, doon magsusuntukan, doon magpatayan sa harap ng kanilang Diyos. Ano? Sabagay, ang Diyos naman nila, hindi naman si Kristo eh. Hindi naman ang Ama. Kasi, kung ang Diyos na nasa langit, ang Diyos nila, hindi nila magagawa yon, diba? Hindi nila magagawang mananakit ng kapwa para lang makalapit doon. Hindi magagawa nilang manuntok ng kaaway dahil sa kagustuhang ikaw ay makalapit ka. At hindi ba, may mga tulakan dyan eh. May mga tulakan dyan, may mga iba na himatay pa dyan. Sa kagustuhan lang na makalapit doon. Ang dami-dami po ng mga tao. Ba't nagsisiksikan sila? Ang mga iba dyan, mga pakukunwari na lang, mga pakitang tao na lang dyan eh. Pagkatapos naman yan, inuman na naman uli yan eh. Tuloy pa rin yan, sugal dito, inuman dito, sigarilyo dito, bisyo doon, kalayawan dito, kalayawan doon. Pagkatapos niyan, opo, sinasabi ko sa inyo yan, talagang ganyan po ang mga yan. Kasi hindi naman la alam yung ginagawa nila. Kasi wala naman silang tinanggap na aral nung sila'y binyagan. Basta lang sila ay nagiging membro diyan eh, na wala naman silang alam na aral. Kaya ganyan ang mga gagawin ng mga taong yan. Ano po? Kaya yan ay bunga ng hindi talaga. Ano po? O resulta yan ng walang nalalaman o walang tinanggap na aral. Yung paglapit, dito muna tayo. Excuse po. Yung paglapit, paano ba lalapit sa Diyos? Pupuntahan mo ba yung rebulto para lang makalapit? Ano po? Isang lugar lang pupuntahan mo? Isang bagay lang? Talagang magsisiksikan kayo. Papaano yung nasa Israel? Papaano yung nasa maraming bansa? 'Di ba? Paano? Mayroon ba silang Nazareno doon? Mayroon ba sila doong Ngayon lumalapit sila doon kung mayroon doon. Ang tanong, mga minamahal, paano kayo lumapit? Sa pamamagitan ba ng paghalik, paghawak, pamamagitan ng pagpunas, sa pamamagitan ng ganito, ganyan, pupunta kayo doon sa parade or ano pang bagay na ginagawa niyan?
Yun ba ang paglapit na binanggit ng Panginoon kung gusto mong lumapit sa Diyos? Kung may panata ka, anong panata mo? Ganyan ba ang namamanata? Mananakit ka para lang makarating ka doon? Di ba? Wala eh. Walang alam pagdating sa salita ng Diyos kung paano mamuhay. Bakit? Kapwa niyo yan, kapatid niyo yan, di ba? Mga kapatid niyo yan, susuntukin niyo. Isipin niyo. Susuntukin niyo, aawayin niyo. Pare-pareho lang naman kayong namamanata diyan. Pare-pareho lang naman kayong nag-aagawan diyan. Tapos ayaw patalo nung isa, gusto nung isa siyang mauna, gusto nung isa siyang mauna. Wala talagang walang pagpalamang, hindi nagpapalamang, pareho yang mga akala mo talaga sabik na sabik, Pero pagkatapos niyan, tuloy pa rin sa bisyo pagkatapos niyan. Paano ba lumapit sa Diyos? Kung may mga panata, paano ba kayo mamanata? Sa Biblia nga nandyan po yan. Pero wala namang alam pagdating kasi sa ganyang aral Kaya ganyan ang resulta. Ito, basahin natin puntahan natin ang Santiago. Kasi ito pong aral ng Diyos, gusto talaga na ipaalam sa tao, Ipaalam niya ang salita niya. Alam nyo, si Kristo talagang tahasan na sinasaway niya yung mga tao. Kahit man yung mga nag-aabang ng mali kay Kristo, may mga eskriba at pareseo habang nangangaral si Kristo, inaabangan si Kristo magkamali doon sa kanyang aral. Habang nangangaral si Kristo, nandoon po yun. Opo. Bakit? Kaya nga nasasaway sila ng Panginoon. Kasi ito yung mga mapagpaimbabaw na tao Kaya si Kristo talagang maraming galit sa kanya. Dahil isipin mo ba naman na lahat ng mga sasabihin ng Panginoon ay talagang humahanap sila ng maibabato. Aklat ng Santiago, dito sa 4, talatang 8, dapat po tayo mga kababayan, maintindihan natin paano ba tayo lumapit sa Diyos. Kung tayo man ay lumalapit sa Diyos, anong paraan ang itinuturo ng Panginoon para po tayo makalapit sa Diyos? Excuse po. Dito po sa aklat ng Santiago 4, talatang 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ito magbasa kayo, Magbasa po tayo. Pag lumapit ka sa Diyos, siya'y lalapit sa inyo. Excuse po. Ngangati-lating lalamunan. Ito po yung nasa Biblia na pag ang tao ay lumapit sa Diyos, yung Diyos na nilalapitan, lumalapit din. Hindi naka-stay sa isang lugar. Kasi ang Diyos po na binabanggit dito, buhay po yan, hindi yan rebulto. Kaya magagawa talaga ng Diyos na yan na lumapit din. Magsilapit kayo sa Diyos. Basahin niyo yan. Santiago 4:8. Paano ba lumapit sa Diyos? Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Dapat yung Diyos natin na nilalapitan natin ay may kakayahan na lumapit din sa atin. Amen? Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Inutusan po yung lalapit sa Diyos ay maglinis ng mga kamay, kayong mga makasalanan. Itong mga ito nananakit ginagamit ang mga kamay na sa halip ay gamitin
para sa mabuti ay ginagamit na manakit ng kapwa. Ang sabi rito, mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, hindi kayo manuntok, hindi kayo manampal, ano? Hindi kayo manakit. Tapos sa kapatid nyo ang sasaktan, kapatiran nyo pa yan. Talagang walang pagmamahalan, ano? Walang pagmamahalan, hindi talaga nila nakikilala ang Panginoon. Kasi mga kapatid nila hindi nakilala eh. Minsan sila na rin maghaharap sa pagsusugal. Diba? Sa mga kulungan, sila rin ang magkasama. Sa sabungan, sila rin ang magkasama. Diba? Magkapatid ba ang turingan sa mga ganyan? Walang aral na tinanggap mula sa Diyos kung ano ang pamumuhay ng mga lingkod, ng mga anak ng Diyos. Pamilya ka ng Diyos kung pamilya ng Diyos. Ano bang pamilya ng Diyos? Nagsasakitan? Yun ba ipapakita mo sa Panginoon? Yan ba ang iyong asal? Yan ba ugali ninyo? Yan ba ugali natin? Gagawin natin? O Lord, sa kagustuhan kong makalapit sa iyo, kailangan akong mauna. Pag may naunasan, sasapakin ko. Grabe kayo, no? Hindi magpapalamang. Subukan yung bigyan niyan ng kung anong mga bagay. Unahan yan at ang pipiliin yung kung ano yung mas, walang palamangan yan. hindi nagpapalamangan sa mga kapatid nila yan. Pag namimili, di ba? Kailangan sila unang makapili. Pag may pila, kailangan sila unang nakapila. Walang pagdidinay, walang pagmamahal, walang malasakit sa kapwa. Ano po? Hindi nga. Alam niyo mga yan, kadalasan lang po mga tulungan diyan. Mga kamag-anak lang din ang tutulungan, pero yung mga sinasabing kapatid nila, naku po, wala namang pakialam. Nag-iimbutan pa nga eh. Naging buhay ko kasi yan dati. Iimbutan pa eh. Ano yung sabihin nag-iimbutan? Baga ninanasa pa yung mga pag-aari pag may nakapulot ng cellphone diyan. Naku po, itatago. Ikapatid niya yung nawalan ng cellphone, itatago. Katulad ko na lang halimbawa, nawala yung cellphone ko. Di mo na aasahang ibabalik. Lalo ko ang nakapulot ay hindi naman Kristiyano. Nagpapanggap lang ng mga Kristiyano. Huwag mo nang asahang ibalik. Kasi ganyan po mga wala namang takot sa Diyos ang mga yan eh. Kaya paano ka magkakaroon ng tunay na pagkakilala sa Diyos kapag napunta ka sa ganyang samahan ni walang aral kung paano ang ugali na magkakaroon. Ang sabi rito, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Diba? Yung Diyos, lalapit siya sa inyo. Yung lalapitan mong Diyos ay lalapit din sa iyo. Alam niyo ang Diyos kasi, pag lumapit ka, lalapitan ka din. Pero pag lumayo ka, lalayo din ang Diyos sa iyo. Pag pinabayaan mo siya, pababayaan ka rin ng Diyos. Pero pag paglingkuran mo siya, iingatan ka ng Panginoon. Ganyan ang Diyos. Yan ang kilala kong Diyos. At ayaw niya yung nananakit ka, nanununtok ka, ikaw yung nanlalamang, hindi ka nagpapatalo. Ganyan ang mga debate, hindi nagpapatalo. Yan ay diwa ng mga wala sa Panginoon eh. Alam nyo sa Biblia nga bawal ang competition eh. Pero yung mga yan, mahilig sa competition yan. Hindi naman alam ng talata nilang ganyan eh. Na bawal ang competition sa Biblia. Pagdating sa bagay-bagay. Pero yung mga yan, nagbubuksing pa yan. Di ba? Sa boxing, may namamatay. Di ba? May mga born again, Christian daw, born again, sabi nila. Pero, kita nyo, sumasama pa sa mga boxing. Hindi lang naintindihan ang aral, kaya mga ganyan, hilaw na mga Kristiyano. Nanununtok, di ba? Nananakit. Di nyo ba naintindihan sa Biblia? Kapag tinampal lang yung kabilang,
kanan, iharap mo yung kaliwa. Pero sa kanila, subukan mo, suntukin mo, edis balian ka. Di ba? Pag sinuntok ka, sa kanila, hindi ka gagantihin. Opo. Hindi ka gagantihin. Ano po? Ganyan ang boxing eh. Hindi ka naman sasali sa boxing, hindi ka naman magiging boksingero kung ang gusto mo lang magpatalo. Huwag ka nang sumali kung gusto mo lang magpatalo. Sa Biblia kasi hindi yung sarili mo ang laging nakakalamang, di ba? Paano mo sasaktan yung kapwa mo? Paano mo sila sasaktan kung mahal mo sila, kapatid mo sila? Kung ang turing ninyo sa inyong kapwa, kapatid, di ba? Kung nasasaktan yon, nasasaktan din kayo. Kapatid nyo yan eh, di ba? Kung kaisa nyo sa katawan yan, di ba ang katawan, may kamay, may paa, lahat may parte. Pag nasaktan ka sa isang parte, ramdam yan ng buong katawan. Sa kanila, hindi. Ano po, masaktan ka lang, wala akong pakialam. Iiyak ka pag kamag-anak mo lang nasaktan. Nagdadamdam ka, pero pag ibang tao, walang pakialam. Ganyan ang hindi naturuan. Ang sabi kasi, tuturuan silang lahat ng Diyos. At nakinig, at nakarinig, at natuto, at ang sabi roon, lumalapit. Ngayon, ang sabi rito, ang paglapit pala sa Diyos, hindi yung literal mong gagawin na hahawak ka, pupunas ka, may panata ako. Kailangan, pagdating ng ganito, ay kailangan makalapit ako. Kailangan, may panata kasi ako, manalo ako sa luto. Pupunasan ko, ganito, dadampi ko yung ganito. Ginagaya nila yung isang babae na himawak sa laylayan. Buhay yun eh. Buhay yun. Igagaya nila doon sa mga ribulto na yan. Kami hindi namin tinatawag na mga santo yan. Kasi hindi naman santo yan eh. Mga ribulto yan. Di ba? Kasi hindi naman kilala yung mga mukha nan, hindi naman mga mukha na mga santo yan eh. Mga ribulto lang po yan. Hindi po yan mga santo. Ano po? Ang mga santo, yan po yung mga alagad ng Diyos. Lahat ng bahagi ng katawan o iglesia, church, body of Christ, yan po ang mga santo. Lahat po yan. Kung natatandaan yung naging kinalakay natin, pag sinabi nilang mayroong mga ganyan eh, banat sa atin. Banat kasi ng banat sila sa atin eh, no? Ganito, kami raw, wala daw kaming mga santo. Sila daw may mga santo. Ibig sabihin, hindi sila santo. Kasi may santo. Di ba? May santo sila. Kaya, ibig sabihin, hindi sila yung santo. May santo lang sila. Hindi sila yon. Pag sinabing may santo, hindi sarili nila tinutukoy doon. Pero sa Biblia, maliwanag na tinawag na mga santo ang mga alagad ng Diyos. Mga banal or saints. Ano po? So dito po, ang paglapit sa Diyos, mga kababayan, mga minamahal, lalapit ka sa Kanya na ikaw ay maghuhugas ng maglilinis ka ng iyong mga kamay. Linisin mo yung mga kamay mo. Hindi literal ha, mamaya literal na naman ito ang intindi ng iba, no? Anong sabi? Kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yon. Maglinis ka sarili. Ang paglapit sa Diyos ay ang pagpapakabanal. Sa madaling salita. Ibig sabihin, lalapit ka sa Diyos, lalapit ka sa Diyos na sa diwa ng paglapit mo ay hindi literal na gagawin mo. Lalapit ka sa Kanya, iba lumalapit para manalangin. Lumalapit daw siya sa Diyos, mayroon siyang kahilingan, mayroon siyang panalangin, yun daw ang paglapit sa Diyos. Isang diwa yun ang paglapit kung mayroon kang kailangan. Pero, hindi lang po ikaw ang may kailangan.
may kailangan din ang Diyos sa iyo na gagawin mo. Kailangan lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng iyong paglilinis. Dapat maglinis ka ng iyong pagkatao kung lalapit ka sa Panginoon. Kasi hindi ka makalalapit sa Diyos kapag ikaw ay hindi banal sa Diyos. Kita nyo ang Israel. Ano po? Kaya, ang Diyos kasi banal. Kaya dapat tayo'y magpakabanal. Kaya ang paglapit sa Diyos, dapat alam mo na ang Diyos ay banal. Kaya dapat magpakabanal. Anong sabi rito? Kayo'y magpighati at magsihibik. Magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Yan no. Ang diwa po pala ng paglapit sa Diyos ay dapat nagmumuni-muni ka. Di ba? Dapat ninilay-nilay mo yung mga nagagawa mong masama. Dapat iniyakan mo ang kasalanan mo. Nalulungkot ka, humibik ka, tangisan mo. Sa halip na tawa ka ng tawa at parang wala kang inaalalang mapaparusahan ka ng Diyos o kaya galit ang Diyos sa iyo. Parang wala man lang pakiramdam na nalungkot ka sa ginagawa mong masama. Ganyan po, no? Pero ang sabi rito, mangagpighati, mangagsihibik, magsitangis, inyong palitan ng inyong pagtawa inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Sa halip na magiging yung tawanan lang ng tawanan, bibo ng bibuhan, mga ganyan na napakahirap magnilay-nilay sa ganyang sitwasyon. Mas maganda nga nasa isang sulok ka. Ikaw ay nagmuni-muni, nagsisiyasat ka, nagsuri ka, nagsisi, humihingi ng tawad sa Diyos sa mga kamangmangan natin sa ating mga kalikuan. Yung minsan yung mga kapalaluan, kayabangan, kataasan, yung kahambugan, yung katigasan, di ba? Suriin natin ating mga puso. Siyasatin natin ang ating mga puso kung baka mayroon pa. Kaya ganyan ang gusto ng Diyos eh. Lalapit ka sa Kanya na may ganun. Dapat yun ang iisipin nating paglapit. Hindi yung lalapit ka sa ganong sitwasyon. Di ka nga makakalapit eh kasi hindi lang naman ikaw ang gustong lumapit. Maraming nauuna sa'yo na mas gustong umuna para makalapit. O, di ba? Kaya maling-mali talagang aral. Maling-mali ang turo niyo kasi kung yung mga miyembro niyo natuturuan ng ganyan, hindi ganyan yan kung natuturuan na ng salita ng Diyos yan. Kaya dapat mauna muna sa inyong sarili bago kayo bumanat sa amin, Bago kayo banat sa amin. Kaya yung bagay na yan ay dapat nating maunawaan. Ang sabi rito, tingnan nyo, gusto mong lumapit sa Diyos tapos ganyan, mananakit ka. Ay di sino bang, sabi na, yun daw ang Kristo eh. Ewan ko lang kung saan nila nakuha yung itsura na yun eh. Bakit tinawag nilang Kristo yun? Bakit tinawag lang Jesus yung Nazareno na yun? Sa amin, hindi si Jesus yun eh. Ribulto yun, hindi yun si Jesus. Eh kung si Jesus yun, hindi kayo mananakit ng kapwa para lang makalapit kay Jesus. Makalapit kay Kristo. Hindi kayo manglalamang ng kapwa, hindi kayo mananakit. Diba? Bakit? Akala ba ninyo, kung si Kristo yung totoo, ay magugustuhan nila yung ginagawa nila? Magugustuhan ba niya ang ginagawa nila na ganyan ang ginagawa sa kapwa nila? Mauna lang sila. Ang akala siguro matutuwa
O, parang lumalabas si Kristo patuloy ay pangulo ng mga masasamang tao kasi nag-aawayan yung mga gustong lumapit sa kanya. Grabe. Ito, sa Galacia, 2:17, lumalabas patuloy si Kristo ay pangulo ng mga masama kasi lahat ng yung mga gustong lumapit sa kanya nananakit ng kapwa. Verse 17 ng Galacia. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasumpungang mga makasalanan. Biro nyo. Ganyan pang gagawin nyo, makalapit lang kayo sa inyong ribulto. Ano akala nyo kung Diyos yan totoo? Kung hindi kayo, aywan ko lang, mga minamahal. Walang palamangan, puro mga gustong makauna. Si Kristo ba ay siya yung ministro? Tingnan nyo ang sabi rito. Ay tayo rin naman ay mga sumpungang makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan. Huwag nawang mangyari. Tingnan nyo. Si Kristo baga, ministro, sa tingin nyo kung totoong Kristo yon, matutuwa siya sa ginagawa, makalapit lang sa kanya, mananakit ka. Ewan ko lang kung saan nyo natutunan yan Hindi, sigurado akong hindi nyo natutunan yan sa Diyos. Hindi nyo alam nga yung pumatay, yung manakit, yung magsinungaling, hindi nyo nga alam na kasalanan yan Hindi ko lang alam kung talagang tanggap nyong kasalanan yan, baka sa inyo hindi kasalanan Yung dahil sa relihiyon mo ay papatay ka ng kapwa, hindi ko alam kung alam nyo na yan ay masama. Yung iba kasi, ipagtanggol lang yung kanilang aral, ay talagang mananakit na po sila Yung tulad ng mga ibang mga relihiyon. Ganyan po. Hindi na natutunan talaga kay Kristo yan. Hindi na natutunan. Nakakalungkot. Basa ng Biblia. Pero saan nila inilagay yung nababasa nila sa Biblia? Saan? Sa kukuti nila. Inilagay ba na sa talampakan? Bakit hindi nila ngayon naayos yung kanilang mga pag-uugali pagdating sa ganong bagay? Nakakalungkot po isipin. Nananakit. Tapos, tuloy ang bisyo. Wala hindi talaga, aywan ko lang. Maraming, pinagtatanggol pa nga nila, tingnan mo. Ipagtatanggol pa nila yan. Ano po? Sa halip na ipagtatanggol, ang mabuti, ang ipagtatanggol yung kanilang samahan. Matibay kami. Ano po? Matibay kami. Matibay nga kayo. Pero saan kayo matibay? Ano ang pinagtatanggol ninyo? Ano yung pinagtatanggol ninyo? Yan ang tanong ko. Ipinagtatanggol ninyo ang kabanalan o ipinagtatanggol niyo ang samahan? Pero dito, ang turo ng Panginoon, hindi si Kristo, huwag nawang mangyari. Hindi siya kailanman maging ministro ng mga makasalanan. Hindi po. Kung akala natin, si Kristo ang Panginoon natin, habang tayo nananakit ng kapwa, habang nanununtok ka sa ring, binabalian mo, habang binabasag mo yung mukha ng kalaban mo, at hiyawan ng hiyawan kayo pag ang kalaban ninyo ay nababalian at bumagsak at namatay pa, tuwang-tuwa kayo. Aba, mga minamahal. Ewan ko lang. Kung ang paniwala nyo pa rin ay si Kristo ang Panginoon ninyo. Diba? Diba pag nagsasabong, mananalangin siya. Sana manalo ako, sana mamatay yung manok ng kalaban ko. Diba? Diba kayo nanalangin? Ako po'y Katoliko pa, ganyan po ako
Sana manalo. Hindi niya alam, kasalanan sa Diyos. Tapos idalangin pa niya sa Diyos na manalo siya. Grabe talagang kamangmangan talaga, no? Kasi wala namang tinanggap na mabuting aral eh. Kaya tuloy, ganyan ang nangyayari. Baka paniwalaan nyo pa rin kahit ginagawa nyo yung Panginoon pa rin ang si Kristo ang Panginoon ninyo. Eh sinong Kristo yon? Eh sabi rito, huwag nawang mangyari. Kung samantalang pinagsisikapan natin at tayo aring ganap niya kay Kristo at tayo rin naman ay nangasumpungang mga makasalanan. Ha? Ito ha. Kahit pa sa anong sabi nila, si Kristo aming Panginoon, si Kristo aming founder, si Kristo ang nagtayo sa aming relihiyon, kahit anong gawin ninyo. Kung nangasumpungan, ano ibig sabihin ng nangasumpungan? Kung mga nabubuhay pa rin sa kasalanan, lumalabas para sa kanila, si Kristo ay ministro ng kasalanan, ng mga makasalanan. Yan ba, namuni-muni, naiisip ba ng mga nagpapanggap, nag-aangkin na si Kristo ang kanilang founder, si Kristo ang kanilang Panginoon? Naiisip nyo ba yan? Habang ginagawa ninyo ang mga bagay na yan, lumalabas tuwang-tuwa si Kristo sa inyo, ano? Pinagtatanggol nyo pa nga eh. Ayaw nyo talagang umalis. Ayaw, bahala kayo. Ayaw nyong umalis sa gansaman kasi tuwang-tuwa kayo. Bakit? Nagagawa lahat ng gusto ninyo. Ganyan ako nung mga ngatwiran ako pag may nagsishare sa akin. Kami, malaya kami. Ginagagawa, kaya marami kami kasi malaya kami. Diba? Pinagmamalaki ko pa noon yan. Kaya ipinagtatanggol yan ng mga taong gusto pa rin mamuhay sa ganyan. Tapos sabihin nila, si Kristo aming Panginoon. Si Kristo nagtayo sa amin. Si Kristo ang aming founder. Sige, sa inyo na lahat. Hindi nyo naman maluloko ang Panginoon. Kaya po mga kababayan, tayo po ay magising na sana. Anong sabi po sa aklat ng Lucas 6? Sabi rito, yung isa nga ay chat ng chat sa atin, ano? At talagang kung ano-anong mga sinasabi. Sa Messenger lang naman sila gusto kasi ayaw nilang malantad eh. 6:46 ng Lucas. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon? O kayo ba tinatawag nyo? Si Kristo daw kanilang Panginoon. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon? Panginoon. At, sige. At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. May sinasabi ang Panginoon na hindi ginagawa. Baka kami yon, baka sila yon, baka kayo yon. O sino kaya? Talatang 47. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa. Ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakamalalim at inilagay ang patibayan sa bato at nang dumating ang isang baha ay hinampas ang agos ng bahay ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat nakatitirik na mabuti. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Tingnan niyo. Kung sa ano inahalintulad ng Panginoon, yung totoo na tumatawag sa Kanya na Panginoon.
O halos naman lahat ng relihiyon tumatawag sa Panginoon. Ako, tumatawag din ako sa Panginoon. Sila tumatawag din sa Panginoon. O yung mga Katoliko tumatawag din sa Diyos. Yung mga iglesia tumatawag din sa Diyos. O yung mga Mormons, yung mga Pentecostal, yung mga Juanes, lahat yan. Halos lahat naman tumatawag sa Panginoon yan. O di ba? Pero sinong katulad o kaninong katulad? Sa ano itinutulad? Tulad sila sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay at pinakamalalim at inilagay ang patibayan sa bato at nang dumating ang baha. Yan. Ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos. Tingnan nyo, hindi nagiba. Pagdating ba ng araw ng Panginoon, halimbawa, kung sakaling tayo hatulan ng Panginoon, o darating ang araw ng paghuhukom, mga minamahal, sigurado ba kayo? Sigurado ba tayo na walang panganib? Na hindi ka mapaparusahan? Na hindi tayo mapaparusahan doon sa paniniwala mo? Di ba? Kung yun ang paniniwala ng isang tao, at may paniniwala din ako, yun bang paniniwala mo? Sigurado ka ba na hindi ka parurusahan ng Diyos? At sa paniniwala ko, sigurado ba kung hindi ako parurusahan ng Panginoon? Samantalang dito may katulad. Ang sabi rito, at bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Ayon. Dapat pala, kung tinatawag natin siyang Panginoon, ministro natin, di ba? Siya ang ating Panginoon. Pero, hindi sapat yun na tawagin mo lang siyang Panginoon, ngunit hindi mo ginagawa yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Ang dami pa namang aral sa Biblia pagdating sa pagkikipagkapwa. Ano po? Tayo, katulad natin, pag nabasa natin ang Biblia, alam niyo ba tayo tinatamaan? Nasasaktan tayo, pero nagising tayo, natuto. Doon natin nalaman, mali tayo. O, di ba? Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin nung mabasa natin at nalaman mali tayo? Sinabi ba natin, huwag mo na kaming pakialaman. Sasabihin ba natin sa Diyos? Huwag mo na kaming pakialaman. Ganun ba ang sasabihin natin sa Diyos? Di ba? Lalo nating inilalapit ating sarili, Lord, sorry, mali pala ako. Di ba? Ganyan ang salita ng Diyos eh. Sinasaway tayo. Ang salita ng Diyos, iminumulat tayo sa kung ano yung tama. Iminumulat tayo sa kung ano yung mabuti. Tapos kung tayo namumuhay sa kasalanan, gusto ng Diyos baguhin natin ang ating buhay. Kailangan tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Di ba yan ang gusto ng Diyos? Ang tanong ko, sinong may gusto niyan na siya ituwid ng Diyos? Ang magkakagusto lang yan eh. Yung nakalagay sa Santiago, sa talatang 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Sana ganito ang reaksyon ng isang tao pag siya ay nasaway o kaya nakarinig ng katotohanan o kaya naipakita ng tao yung kasalanan kahit na hindi naman siya ang tinutukoy pero na-realize niya na ganun ang ginagawa niya, dapat ganito ang reaksyon ng tao. Sabi rito, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin eh. Hindi naman makipagtalo eh. Hindi sinasabing anong sabi yung nagme-message sa atin? Anong sabi niya? Parang mayroong term salitang ginagamit doon eh na
Panghilabot daw sa Bisaya. Panghilabot daw. Aba, sa kanila pala, yan talaga ugali ng tao. Sa halip na tanggapin, ay biglang nagsisigalbo. Ano po? Nakialam daw. Ano pala? Nakialam sa Tagalog. Panghilabot sa Bisaya. Sige, panghilabot pa. Ang sabi rito, sa halip na magkaroon ka ng galit, dapat ka nga matuwa. Kasi nalaman natin. Ako, natuwa ako nung malaman ko yung ginagawa ko, mali pala eh. Natuwa ako at pinagsisihan ko. Ngayon, sabi, tanggapin. Tatanggapin eh. Hindi naman makikipagtalo eh. Tatanggapin. Tanggapin ninyong may kaamuan. Dapat ganun pala. Kaamuan. Alin? Ang salitang itinanim na makapagliligtas. Makapagliligtas sa'yo yun eh. Hindi ka mapapahamak kung tatanggapin mo. Pero kung pairalin mo yung pride, ay bahala ka. Ikaw rin mapapahamak, di ba? Ako, kung pairalin ko yung pride ko, hindi ko tatanggapin yan. Pero kung gusto ko rin namang maligtas, abay, kahit na po sabihin na matagal ko nang naging buhay yan, kung talagang mali, mga kababayan, kung talagang mali, ako rin naman ang mapapabuti, maliligtas. Hindi yung samahan. May samahan nga kayo. Yun bang samahan mo yung bang mga taong nakapaligid sa'yo, kaya ka bang iligtas? Ngayon, kahit nasabihin mo, matibay ang samahan, pero hindi naman pala kaligtasan ang pupuntahan kasi ang maglalagay sa'yo doon, hindi naman yung kasama mo. Ang Diyos naman ang magpaparusa at siya naman magbibigay gantimpala. Kaya, dapat tanggapin natin. Sinong papadrino sa'yo sa araw ng paghukom? Yung bang kapitbahay mo? Yung pinsan mo? Yung papa mo? Yung kumpare mo? Yung pari mo? Yung pastor mo? Siya bang magsabi sa'yo, akong bahala sa'yo? Sarili natin mismo, tayo haharap sa Diyos. Kanya-kanya tayo. Kasi, bawat isa sa atin, may pananagutan kung ang ginawa natin ay ginawa natin sa harapan ng Diyos. Tayo ang mananagot sa Panginoon. Hindi ibang tao. Tayo mismo. Kasi tayo yung may dala eh. Tayo yung nagkasala. Tayo yun. Kung sino yung nagkasala, sino yung mabuti, ikaw yun eh. Kaya, hindi mo pwedeng, nakadepende ka lang sa ibang tao. Kailangan mong magpasya. Kasi, kung ayaw nilang magpaka-Diyos, abay sila yun. Pero kailangan nating magpasya. Ang sabi rito, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaluluwa mo ang maliligtas doon eh. Di ba? Pero walang taong pwedeng managot sa iyo. Nasabihin, akong bahala. Basta, sumunod ka lang sa akin. Hindi ganon. Kaya kailangan nating magpasya. Ako nga, nagpasya na ako eh. Pero, hindi ko kailangan depende sa ibang tao. Kahit gaano pa kayo ka-close, kung hindi ka rin naman maililigtas, kailangan mo nang magdesisyon sa sarili mo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na siyang dumating. Ano ang ihaharap natin sa Diyos? Mananatili ba tayong mapagmataas? Mananatili ba tayong mayabang? Ma-pride? Mananatili ba tayo sa katigasan? At yung bang wala namang matutulong sa atin yan eh. Kahit anong gawin natin. Walang may tutulong. Tanging ang Diyos lang. Siya lang ang kailangan natin. Yon. Ngayon, gusto mong makita ang Panginoon? Hindi mo ba makikita sa bahay mo ang Panginoon? Hindi mo ba siya makikita sa kalsada? Hindi mo ba siya makikita sa kung saan? Sang sulok na wala kang ribultong hawak. Imagine, bakit ganun ang paniniwala mo? Wala ka bang faith? Bakit? Ano ibig sabihin ng faith? Ang faith ay bagay na hindi mo nakikita. Yan ang ibig sabihin ng faith. Pero kung gusto mo laging may nakikita, para maniwala ka lang, sabi ng iba, to see is to believe. Maniwala lang siya pag nakikita niya. Ganyan po karamihan tao eh. Kailangan may makita ka para sigurado na totoo. Hindi. Kadalasan nga pag sa Diyos ay hindi nakikita. Dahil faith
Katulad ng mukha ng Panginoon. Gusto mong makita ang mukha ng Panginoon? Naniwala ba kayo na pwede mo makita ang mukha ng Panginoon na walang rebulto? Ito babasahin ko sa inyo. Sa aklat ng mga awit. Babasahin natin sa talatang 15. Tungkol sa akin, aking mamasdan. O, mamasdan ha. Maghahanap na naman kayo ng mukha ni ganito. Baka literal, laging literal ang laman ng isip, ano? Aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Pwede mong mamasdan ang mukha ng Diyos. Literal ba? Hindi. Sa pamamagitan ng katwiran. Kaya kung ikaw ay mamuhay sa katwiran, sabi ron, mamamasdan mo ang mukha ng Panginoon. Sa katwiran. Masisihan siya, ang sabi niya, pagka bumangon ayon doon sa iyong wangis. Pag bumangon sa iyong wangis, ano bang wangis ng Diyos? Literal na naman ang sasabihin ng iba. Mukha ng tao. Hindi po. Ang wangis ng Diyos, yung wangis niya sa kabanalan, sa katwiran. Magiging kawangis ka ng Diyos kapag namumuhay ka na isang nasa katwiran. Kaya nga sabi, masdan natin si Jesus na sumakdal ng ating pananampalataya. Wala na si Jesus, hindi na natin nakita dahil nasa langit na siya. Gagawa ka ba ng larawan para makita mo si Jesus? Ano ka? Di wala ka talagang faith. Iba ang takbo ng isip ng mga iba. Kasi gusto nila literal lagi ang pangunawa. Hindi na naintindihan kung ano ibig sabihin. Kaya malakas ang loob nilang magsalita. Malakas ang loob nilang magbasa. Pero hindi nila naintindihan yung binabasa nila. Yun, God bless po. Sa mga kapatid natin, God bless po. Sister Mercy, Brother Amor, God bless. At kay Nanay Lusing, Brother Caspi, God bless. Mula kay Mon Reker, Yub, France. Alam mo, ikaw nga hindi ka totoo, brad eh. Tingnan mo yung apelyido mo. Niluluko mo yung mga tao eh. Binabaligtad mo yung apelyido mo. Hindi naman Yub yan eh. Di ba? Buy ka. Alam niyo na mga ganyan. Hindi yan tama yung mga ginagawang ganyan. Kaya dapat matuto ka. Sabihin mo yung totoong pangalan mo. Nagtatago ka eh, nagmamaskara ka sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng mga nakalagay diyan. Ako hindi ko binabago pangalan ko kasi kasalanan kay Lord pag binago ko yan, hindi ako totoo eh. Sa pangalan pa lang, kailangan tayo totoo eh. Makikita natin kung tayo tapat. Ano po? Kung tayo tapat, makikita sa pagbibigay pala ng pangalan, dapat totoo. Di ba? Paano ka malalamang totoo sa ganyan? Nagtatago, may kinakatakutan ka ba? O, yan ba to? Alam niyo mga minamahal, maging totoo tayo. Maging totoo tayo, tapat, kasi ang Diyos natin ay tapat. Sabi niya, tirahajud ang Katoliko, aron makabingwit ng bagong member. Karugtong pa ba? Sabi ng Panginoon, ayun tinatawag niya Panginoon si Jesus. Sabi ng Panginoon sa Mateo, sabi, huwag manghusga sa iba upang hindi kayo husgahan ng Diyos. Mali yung sinasabi mo. Mali yung binanggit mo, hindi yan ang nakasulat. Hindi mo naintindihan yung kasulat. Yung sa Mateo 7, talatang 1, gusto mo basahin ko? Itong babasahin ko. Huwag daw manghusga sa iba. Sabi niya, sa iba, upang hindi kayo husgahan ng Diyos. Ito po, ipaunawa ko ha. Alam niyo ba pwedeng manghusga?
Baka hindi mo alam. Pero hindi ko muna babasahin yung talata na yon. Ito munang talata ay binigay mo, ang babasahin ko. Aklat ng Matthew 7. Ito, talatang 1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Tingnan nyo ha. Huwag daw kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Alin yung pagbabawal ng paghatol para hindi kahatulan? Sapagkat sa hatol na inyong inihatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Tingnan nyo ha. Yung hatol ng hatol, pero sa kanya may hahatol, doon hahatulan din siya. Kasi, ganito ang sabi sa 3. Ituloy nyo kasi yung talatang 3. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Yan ang bawal humatol. No? Kaya pag humatol ka, hahatulan ka. Kung sa paghatol mo sa iba, hindi mo nakita sarili mo. Pansin mo, ang sabi dito, anong sabi? Tinitingnan mo daw yung puwing na nasa mata ng iyong kapatid, pero hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Yan ang bawal. Ano po? Bakit? Ito, 7:24 ng Juan. Ito, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo. Boy, di ba? Magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Pwedeng humatol. Pwedeng humatol. Kaya lang, huwag kang hatol ng hatol na ikaw rin, hindi mo pinapansin yung bagay na ginawa mo. Pwede kang humatol, kaya lang ang paghatol mo'y matuwid. Ano ang matuwid na hatol ayon sa salita ng Diyos? Alam, pag binasa nyo aklat ng awit, Kawikaan 30, talatang 5, nakalagay doon, salita ng Diyos ay subok. Ha? Subok. Subok ang salita ng Diyos. Huwag kang magdagdag at magbawas ng kanyang mga salita, baka masunduan kang sinungaling. Ito pa, 17:17 ng John. Anong sabi rito? Pakabanalin mo siya sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yung salita ng Diyos, alam nyo ba, matuwid? At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi nyo ba alam na pwedeng gamitin ang salita ng Diyos para hatulan tayo? Halimbawa, ito. Ito ha, basahin ko aklat ng Korinto. Parang humahatol si Pablo ba dito? Ang aklat ng Korinto 6 talatang ito. Mahirap talaga pag hindi na naintindihan ang nababasa, no? Ito ha. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang sabi rito? Saglit lang po ha, saglit lang. Nawala. Saglit lang ha. Sa kanila pala, ganito eh. 6:9 ng unang Korinto. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakyapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. O sabi ni Pablo yan ha? Ha? Ngayon sabihin nyo si Pablo humahatol? Ni ang mga nakyapid sa kapwa lalaki.
Tuloy natin. Saglit lang, mabagal lang. Nakikiapid, sana ba yun? Ni ang mga nangangalunya, ni ang mga nang bababae. Dito kasi sa English kasi, effeminate eh. Mga binabae o mga kilos babae. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ni ang mga ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan nyo, sinabi na mismo ni Pablo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos eh. Ngayon, kung ako lang magsasabi na ako lang mismo, ay hindi ako gagamit ng gayong salita. Pero kung gagamitin natin ang salita ng Diyos para humatol ng matuwid, ang salita ng Diyos ang gagamitin natin. Malinaw na dito, ang mga liko, yung mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya ng bababae, nakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing. Ha? Baka sabihin nyo, ako may sabi rito. Ni ang mga manglalasing. Ni ang mga mapagtungayaw. Ni ang mga manlulupig. Ni ang mga ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, sige, maglasing pa kayo. Yung kakatwiran niyo, si Jesus gumawa ng alak sa Kana. Sige, nasa inyo po yun, maglasing kayo. Pero ang salita ng Diyos, sinasabi rito, ang mga manglalasing hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ng kaharian ng Diyos. Ngayon, wala namang kayong ibang gagawin, kundi ipagtanggol ninyo yan. Nasa sa inyo po yan. Ako, ang gusto ko lang dito, tumulong sa bawat isa, sa mga nagnanais po, no? Sa mga nagnanais, ako daw makabingwit. Aba, hindi po ako nandito para gawin kong kakampi ang sino man tao. Ang gusto ko lang, kampihan nyo si Lord. Kampihan ninyo ang Diyos. Kung ayaw nyong kumampi sa Diyos, bahala kayo. Nasa sa inyo po yan. Hindi naman po ako ang mananagot. Kayo naman. Kaya mga minamahal, sa ating buhay, napakahalaga na magkaroon tayo ng puso na mapagpakumbaba. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Umayos tayo, no? At kailangan malaman natin talaga ang tunay na aral na nagmumula sa Panginoon para maging mabuti ang ating pamumuhay sa araw-araw. Wala tayong bagay na naalalabag. Kung ano man yung bagay na ayaw ng Diyos, ay mahalaga po na ayawan po natin. Kung ano yung gusto ng Diyos, yan ang gustuhin natin sa ating buhay. So sa inyo pong lahat, harinawa, nakakatulong po ito sa inyo. Hindi po ito paninira, hindi po ito para kayo po ay pakialaman, kundi yan po ay utos ng Diyos. Basahin niyo ang aklat ng Ezekiel sa 18, kabanatang 18 at sa kabanatang 3, basahin yung buong doon na talagang inutos ng Panginoon. Nasasabihin ang mga bagay na dapat ikagigising ng tao. Kasi ako, dati galit ako sa mga nagsasabi sa akin. Pero nung malaman ko ang Biblia, ako na mismo umaamin sarili ko na nagmamatigas din ako noon. Pero sana maging mapagpakumbaba. Anong sabi sa aklat ng Santiago? Alam niyo kapatid na Mon, kung ano mong pangalan mong totoo, hindi ako galit. Una ay ganyan ako, akala ko dati. Pag may nagganito magsasabi ay parang sa akin. Kaya nagkakaroon ako ng maling damdamin. Pero kung unawain talaga nating mabuti, kung ikaw umunawa ka ng mabuti, siguro magpapasalamat ka pa sa Panginoon eh. At least may taong nagsabi. Kaysa naman, wala nang nagsabi sa'yo. Diba? Kaysa naman wala nang nagsabi sa'yo, yung mga kamag-anak mo, hindi ka rin sinasabihan. Yung mga kapwa mo relihiyon, hindi ka rin sinasabihan. Diba? Mas mabuti na mayroon kang kinagalitang tao na nakapagsasabi. At least, yung taong ayaw na ayaw mo, baka yun pa ang nagsasabi sa'yo ng totoo. Pero sana, isipin mo kung paano tayo minahal ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Gusto niya na tayo'y maligtas. Nasa sa inyo po yun. Nasa sa iyo po yan. Sana maintindihan mo yung mga bagay na atin pong pinapahayag dito. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. At ingatan kayo ng Panginoon, saan man kayo naroroon.
sa pangalan nating Panginoon Jesucristo. Hanggang dito na lang po sa biyaya ng Panginoon, kalakasan, pagpapala mula po sa Panginoon ay sumainyo. Harinaway kay nagagalak or nakinabang naman sa ating pong pagtatalakayan sa pangalan ni Jesus.